Good morning po sa inyo lahat. Doc Roger Topacio po uli. Isa pong naturopathic doctor na handang magbigay sa inyo ng libreng advice at sagutin ang mga katanungan po ninyo. Kasi po, may nagtanong sa akin, ano raw yung proof ko sa top 10 cancerous food. Ito na po. Uunahin ko muna yung mga processed food, mga pizza. Papasadahan ko lang po yung soft drinks. Ito po yung katunayan po, ayon po sa isang nutritionist. Panoorin po ninyo. It's no surprise that diets which have higher ultra-processed foods come with various health issues. Not just fast food, but soda and processed food ingredients that we use can increase the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes and obesity. According to studies, it may cause colorectal cancer, particularly in men. Also, higher consumption of processed meat and seafood Ayan po mga kapatid, hindi po ako nagsabi. Hindi po ba ang mga cause ng pagkakasakit ay processed food? Nakita niyo naman yung pizza and even soft drinks. Okay lang po kung sana, kung homemade, ikaw ang may gawa. Pero alam niyo po ba, ang nakakatakot yung pamilya po natin. Why? Kasi po, cause ng sakit sa puso, obesity, type 2 diabetes, at sa mga kalalakihan, pag laging kinakain yan, kadalasan, yung tinatawag na rectal cancer. Di ba nakakatakot? Ito po'y payo lamang po. Iyan po yung isang katunayan po na bakit ko nabanggit yung top 10 cancerous food. Ito naman po, bakit yung iba, yung donut kasama doon? Sugar is a cancer feeder. Alam niyo po ba yung mga sugar po na sobra-sobra na kinakain po natin, yung po delikado unless kung ikaw gagawa ng donut. Tapos yung nakalagay po dyan, yung white flour, yung po nakakatakot kasi po meron po, ito papakita ko sa inyo, white sugar, white bread, white rice, breeds on your death. Kasi po, the whiter the bread, the quicker your death. Diba ang donut po, yan po'y puro harina. At tapos, huhulmahin yan. Tapos, i-deep fried pa at mamaya malalaman ninyo yung cause ng cancer ng deep fried. Tapos, lalagyan napakaraming asukal. Alam naman po natin po yan, di po ba? Okay lang kung kayo ang gagawa. Kung gagamitin din po ninyo, hindi yung mga inflammatory substance ng donut at yung sugar po, yung napakababa ng glycemic index. Hindi po ba? Ayan po yung nakikita po ninyo, yung hotdog po. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayon sa California University Medical School, na ang mga bata pag kumakain ng mahigit 12 hotdog sa isang buwan, ay cause ng childhood leukemia. Ayan po ang katunayan po. At kaya ko pinapakita po sa inyo. Ito po'y advice lamang po. It's up to you kung susundin nyo po. Or hindi, wala naman pong problema po yan eh. Diba ba? At ito pa po, ang nakakatakot, ang soft drinks. Ayon sa FDA, ay nakalagay po na cancer-causing substance po ng soft drinks ay ang benzene. Ano po yan? Cause ng kidney cancer, liver cancer, at ang problema po yung bone cancer. Ayan po nakalagay po. Pwede nyo naman pong basahin at i-research. At ito naman po yung ice cream. Alam nyo ba, hindi naman po ina-allowed ng FDA na ilagay na po yung kabuang ingredients po na manufacturer sa ginagawang ice cream. Pero alam naman po natin, again, sugar is a cancer feeder kasi gustong-gusto po ng ating cancer cell yung sugar na napakarami diyan po sa ice cream unless kung ikaw ay gagawa ng homemade ice cream na katulad na ginagawa ko. Diba? Nakita niyo naman po sa video ko na yung strawberry, ginawa kong ice cream at ang nilagay ko dyan, low glycemic index na talagang di nagkukos ng insulin resistance. Ayan po yung monk fruit. At eto pa po. Buti na lang may nagbigay po sa akin ng copy. Sa ibang bansa po ito. Dito hindi pa ini-implement eh.
pag magda-drive-thru ka ng mga pagkain, lalo yung mga number 1, fast food chain. Ayan, nakikita ninyo, no? Lahat ng pagkain na yan ay ang daming cause ng mga pagkakasakit at even cancer because of acrylamide. Ang acrylamide din po ay cause ng kidney cancer, liver cancer, colorectal cancer, at napakarami pa pong cancer na idudulot sa katawan natin. Alam nyo mga kapatid, kung may mga nagbabash po sa akin sa top 10 cancerous food, iyan po yung mga katunayan. Okay lamang po na may magbash, meron po pong nagsasabi sa akin ng masama. Siguro sila yung mga magulang na nagbibigay ng puro processed food sa kanilang mga anak. Okay lang po kung ililimit ninyo. O kaya kung kayo ang mismong gagawa. Homemade, walang problema yan. Ako nga nagawa ng homemade na pizza. Pinakita ko pa nga po sa inyo. At mga homemade na mga bacon, homemade na mga siomai, ang dami po mga homemade. Even a homemade na cake, di ba? Nakita po ninyo na napakababa ng glycemic index. At the same time, hindi nagpapataas, kaka-apekto sa insulin resistance. Mga kapatid, sana itong mga payo ko pong ito ay tumimo sa puso't isipan po ninyo. Ang hangad ko po, wag po kayong magkaroon ng cancer. Katulad ko po na stage 4 cancer kasi hindi ko rin naman po kasi alam noon yung mga nagawa ko noon. Nalaman ko lang yung nag-aral po ako ng naturopathic doctor. Kaya nga po binabahagi ko sa inyo. Pero it's up to you I cannot please anybody. It's up to you. Kung susundin nyo lang po yung advice or hindi. Pero pag hindi, okay lang. Walang problema. Huwag nyo lang po ako sasabihan na masama. Pero okay lang din po sa akin yon. Kasi dinidelete ko naman po yun eh. Hindi ko naman po sinasagot yun. Yung mga nagsasabi kung ano yung mga reference ko, ayan na po. Yung mga reference na ipinakita ko po sa inyo. Hari nawa, nakatulong po yung aking kasagutan dito po sa inyong mga katanungan. Kung ano yung katunayan ko, bakit ko po in-upload yung top 10 cancerous food. This is Doc Roger Topacio, sharing good vibes and good life. Salamat po sa panonood. Follow and share.